Isang umaga sa kahabaan ng ilog ng Pasig sa isang tahimik na komunidad ng Kalawaan. Tila karaniwan lang ang lahat. Abang-abala ang mga residente sa kani-kanilang gawain hanggang bandang 9:30 nang biglang bumalot ang nakakapanindig balahibong katahimikan mula sa isang bahay na kulay mint green sa dulo ng isang makitid na eskinita. Umalingaw ang hindi kanais-nais na amoy na nagpukaw sa pagdududa ng mga kapitbahay. Ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ng mag-asawang sina Mang Tonyo at Aling Nena na kilala sa kanilang kabaitan at bihirang magdulot ng problema sa lugar ayon sa mga kapitbahay. Huling nakita ang mag-asawa 3 araw na ang nakalipas nang tumulong si Mang Tonyo sa isang kapitbahay na mag-ayos ng motor. Mula noon, nanatiling sarado ang kanilang bahay at walang anumang aktibidad na marinig mula sa loob, lalong lumakas ang pagdududa ng mga residente nang makita ng isa sa kanila si Aling Vicky. Maraming langaw na lumilipad sa paligid ng bintana ng mag-asawa kasama ang kanilang punong barangay at ilang residente. Napagdesisyon na nilang alamin ang nangyari, ngunit nakakandado ang pangunahing pinto mula sa loob. Kaya naman ipinagbigay alam ng mga residente sa Pasig City Police Station. Ilang sandali lang, dumating ang mga pulis at maingat na sinubukan buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, agad na bumalot ang nakabibingi na katahimikan. Ang masangsang na amoy ay agad na kumalat sa buong silid. Sa sala, natagpuan ng 2 katawan na nakahandusay. Nakakapanlumo ang kanilang kalagayan. Nakagapos sa mga upuan. Nakapulupot ang mga kamay at paa ng plastik na tali. At may mga sugat sa ilang bahagi ng katawan. Agad na dinala ng mga pulis ang mga labi ng 2 sa ospital para sa autopsy. Samantala, nilagyan ng police line ang paligid ng bahay. Ang mga residente na nakasaksi sa proseso ay tanging nakatakip lang ang bibig at nagpigil ng hininga. Marami ang hindi makapaniwala na ang bahay na dating pinagmumulan ng tawanan ng mag-asawa ay naging lokasyon ng isang kakilakilabot na pangyayari. Hindi pa nagbigay ng opisyal na pahayag ang pulisya noong panahong iyon. Ngunit mula sa paunang pagsusuri, walang nakitang tanda ng pagnanakaw. Ang mga mahahalagang gamit tulad ng alahas, telebisyon at motor ay nasa kanilang lugar pa. Ito ang nagdagdag ng misteryo sa likod ng pagkamatay ni Mang Tonyo at Aling Nena. Ilang saksi ang nagsabing narinig nila ang malakas na pagbagsak mula sa bahay ng biktima 2 gabi na ang nakakaraan bandang 11:00, ngunit inakala nilang tunog lang iyon ng nahulog na gamit. Ngayon, pagkatapos ng insidenteng ito, ang tunog na iyon ay naging mahalagang pahiwatig para sa investigasyon. Samantala, ang mga residente sa paligid ay nakaramdam ng takot at pag-aalala. Marami ang nagsimulang magpuyat sa gabi. Nag-aalala ang salarin ay nasa paligid pa rin ng kanilang komunidad. Ang ilan ay naglagay pa ng dagdag na sisiye para sa seguridad. Nagpadala rin ang pulisya ng forensic team at criminal unit para mas malalim na investigasyon. Ang paunang hinala ay nagsasaad na ang pagkamatay ng mag-asawa ay hindi resulta ng pagnanakaw kundi isang sadyang kilos na ginawa ng isang taong kilala ang mga biktima. Nang lumabas ang paunang resulta ng autopsy, lalong bumalot ang pangamba sa Pasig. Ayon sa mga forensic pathologist, ang sanhi ng pagkamatay ay hindi dahil sa panlabas na sugat kundi isang bagay na mas nakakagulat. Ang bahay na kulay mint green sa dulo ng eskinita sa Kalawaan ay naging sentro ng atensyon ng mga residente at media. Ang police line ay nakabara sa harap ng bakuran habang ang tunog ng mga kamera ng mamama ay nagpapalakasan sa bulong-bulungan ng mga residente na hindi makapaniwala sa nangyari. Mula nang ipahayag ang paunang resulta ng autopsy ng Pasig City General Hospital, mabilis kumalat ang balita sa iba't ibang lokal na media. Kinumpirma ng pulisya na walang saksak o marka ng matalim na armas sa katawan ng 2 biktima. Ngunit mula sa mas malalim na pagsusuri, natuklasan ang mga pasa sa leeg at dibdib na nagpapahiwatig ng matinding presyon mula sa labas ng katawan. Nangangahulugan ito na malaki ang posibilidad na namatay ang mag-asawa. Dahil sa pisikal na karahasan na ginawa ng mano-mano at hindi gamit ang armas. Ang forensic pathologist na humahawak sa kasong ito si Jos Reyes. Sa kanyang maikling pahayag ay nagsabi na walang nakitang matinding paglaban. May indikasyon na nawalan ng malay ang mga biktima bago sila namatay. Ang tiyak na sanhi ay patuloy pa naming sinusuri sa pamamagitan ng karagdagang resulta ng laboratorio, anya. Ang maikling pahayag na iyon ay nagdulot lamang ng mas maraming tanong. Paano namatay ang 2 matatanda ng nakagapos at walang paglaban?
Sino ang sapat na malapit para makapasok sa kanilang bahay? Nang walang pagdududa, agad na sinimulan ng pangkat ng pulisya ang pagsisiyasat sa huling bakas ng mga biktima. Mula sa paunang investigasyon, napag-alaman na 2 araw bago ang insidente, nag-withdraw si Mang Tonyo ng ₱180,000 mula sa kanyan account. Ngunit ang pera ay hindi natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Gayunpaman, hindi pa nangangahas ang pulisya na tapusin na ang motibo ay purong pagnanakaw dahil wala ng ibang gamit na nawawala. Samantala, nagbigay ng kapansin-pansing testimonya ang kapitbahay na si Aling Elena. Anya. Nakita niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa harap ng bahay ng biktima gabi bago ang insidente. Akala ko ay mga kamag-anak lang nila dahil may ka-business partner naman talaga si Mang Ton mula sa labas ng bayan. Pero pagkatapos noon, hindi na nakita muli ang kotse niya sa mga pulis. Mula sa CCTV footage ng isang bahay sa dulo ng eskinita, nakuha ng pulisya ang ilang bahagi ng larawan ng kotseng tinutukoy. Ngunit sa kasamaang palad, malabo ang plate number dahil sa mahinang ilaw. Gayunpaman, kumbinsido ang mga investigador na ang sasakyang iyon ang susi sa pagtuklas kung sino ang salarin sa likod ng trahedyang ito. Ang balita ng pagkatuklas ay lalong nagpataas ng kuryosidad ng mga residente. Araw-araw, dinarayo ang bahay ng biktima ng mga residente na dumating para lang tingnan mula sa labas ng bakod. Ang ilan ay nagsabing trauma pa rin sila. Lalo na ang kanilang mga anak, na madalas sumisigaw sa takot tuwing dumadaan sa eskinita sa gabi. Ang pamilya ng biktima na dumating mula sa Bataan ay hindi rin nakapigil sa pagluha nang makita ang bahay ni Mang Tonyo at Aling Nena sa unang pagkakataon matapos ang trahedya. Ang kapatid ng biktima na si Fee ay tanging nakabulong lang. Mabait ang kuya ko. Wala siyang kaaway. Sana kung sino man ang gumawa nito ay mabilis na mahuli. Sa sumunod na investigasyon, may natuklasan ng pulisya na mas nakakagulat sa mesa sa sala. May natitirang baso ng kape na hindi pa nauubos at 2 baso ng mineral water. Ang pagsusuri sa laboratorio ay nakatuklas ng mataas na dosis ng pampakalma sa kape. Pinatibay nito ang hinala na wala ng malay ang mag-asawa bago sila ginapos at pinatay. Ang kasong ito ay nagsimulang tumukoy sa hinala ng isang planadong pagpatay. Hinahabol na ngayon ng pulisya ang isang taong kilalang madalas bumisita sa bahay ng biktima. Isang lalaki na tinatawag ng mga residente na Mangjert ka-business partner ni Mang Tonyo sa konstruksyon. Ngunit mula nang mangyari ang insidente, nawala na ang lalaki ng walang bakas. Nang lumabas sa publiko ang pangalan, lalong naniwala ang mga residente na ang misteryo sa pagkamatay ni Mang Tonyo at Aling Nena ay hindi isang biglaang pangyayari. May mas malaking bagay sa likod nito. Maaaring issue sa negosyo o personal na problema na walang nakakaalam. At sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Pasig, isang bagong impormasyon ang lumabas mula sa pulisya. Isang dayuhang fingerprint ang natagpuan sa tasa ng kape na ininom ng biktima. Ang forensic team ay abalang-abala sa paghahanap ng kapareha nito sa database ng pulisya. Ngunit bago ipahayag ang resulta, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Nakatanggap ang pulisya ng ulat na isang itim na kotse ang nasunog sa gilid ng highway papuntang Antipolo. At mula sa natitirang chassis number, malakas ang hinala na iyon ang parehong kotse na nakita sa harap ng bahay ng biktima gabi bago ang insidente. Ang sunog sa kotse sa daan patungong Antipolo ay agad na nagdagdag sa listahan ng misteryo sa kasong ito. Ang mga residenteng dumaan sa lugar bandang 3 oras ay inakala na isang ordinaryong aksidente lang iyon. Ngunit nang dumating ang mga bumbero at apulahin ang apoy, may natuklasan silang nakapanindig balahibo. Walang driver sa loob ng kotse. Tanging mga labi lang na mga gamit na tila sinadya talagang sunugin. Ang chassis number ng kotse na buo pa ay naging mahalagang susi. Pagkatapos ng pagsisiyasat sa rege, lumabas na ang kotse ay nakarehistro sa pangalan ni Mang Tono, ang biktimang asawa. Nagulat ang mga investigador sa katotohanan ito. Kung ang kotse ay pagmamay-ari ng biktima, paano natagpuan ang sasakyan na nasusunog sa layong 10 kilometro mula sa kanyang bahay? Samantalang namatay na sina Mang Tonyo at Aling Nena, 2 araw na ang nakalipas. Ang kombinasyon ng resulta ng autopsy, ang fingerprint sa tasa ng kape, at ang natagpuang nasunog na kotse ay nagsimulang bumuo ng isang komplikadong pattern ng krimen. Pinaghihinalaan ng pulisya na kinuha ng salarin ng kotse ng biktima matapos matiyak na namatay ang
2. Pagkatapos ay sinubukan tanggalin ang ebidensya sa pamamagitan ng pagsunog nito sa labas ng lungsod. Ngunit lumitaw ang isang bagong tanong. Bakit ang kotse lang ang sinira habang ang ibang mahahalagang gamit ay iniwan sa bahay? Ang hepe ng Pasig City Police si Lennon Colry Santos sa kanyang press conference ay nagsabi, hindi namin isinasara ang posibilidad na ang motibo ay may kaugnayan sa personal na isye. Ngunit nakakita rin kami ng katibayan ng transaksyon ng malaking halaga ng pera na posibleng may kaugnayan sa negosyo ng konstruksyon ng biktima. Sinuri muli ng pulisya ang huling komunikasyon ng biktima sa pamamagitan ng cellphone. Mula sa mga mensahe na naibalik, natuklasan ang pag-uusap ni Mang Tonyo at isang taong nagngangalang Bert gabi bago ang trahedya. Sa huling mensahe, isinulat ni Mang Tonyo, bukas ng hapon ang delivery ng materyales. Pakihanda ang pera ha. Kung maaari, huwag iipagpaliban. Pagkatapos maipadala ang mensaheng iyon, wala nang aktibidad sa cellphone ni Mang Tonyo. Pagkatapos ng ilang sandali, tuluyang nawala ang cellphone ng biktima. Dumating ang pangkat ng investigador sa address ni Mang Bertinukoy ng mga residente, isang inuupahang bahay sa Marikina, ngunit walang tao sa bahay. Sinabi ng mga kapitbahay na nagmamadaling umalis ang lalaki 2 araw na ang nakakaraan dala ang malaking maleta at ilang dokumento. Mula noon, hindi na alam ang kanyang kinaroroonan. Naglabas ang pulisya ng warrant of arrest laban kay Mang Bert dahil sa matibay na hinala na may direkta siyang kaugnayan sa kaso ng pagpatay sa mag-asawang Tonyo at Nena. Samantala, lalong bumalot ang pangamba sa komunidad ng biktima. Ayaw na ng mga residente lumabas sa gabi. Bawat eskinita ay binabantayan ng mga volunteer ronda. Ipinagbawal sa mga bata ang maglaro ng malayo sa bahay. Ang bahay ng biktima na mayroon pa ring police line ay tila tahimik at malungkot. Ngunit paminsan-minsan ay may dumarating na ilang tao upang magsindi ng kandila sa harap ng bakod bilang pakikiramay. Mula sa pamilya, lumabas ang isa pang espekulasyon. Ibinunyag ng kapatid ng biktima na si Faye na nagreklamo si Mang Ton tungkol sa kanyang ka-business partner na nagsisimula ng manloko. Sabi ni Kuya na hindi na ibigay ang buong pera ng proyekto pero ayaw niyang mag-report sa pulisya. Sabi niya gusto niyang ayusin ng maayos. Pinatibay ng pahayag na iyon ang hinala na ang motibo ng salarin ay may kaugnayan sa utang sa negosyo at paglustay ng pondo ng proyekto. Ang halaga ng pera na binanggit sa tala ni Mang Tonyo ay umabot sa mahigit 1,200,000. Sapat na malaki upang magdulot ng kaguluhan ngunit hindi pa nagtatapos ang misteryo doon. Nang suriin ng pulisya ang mga nasunog na gamit sa loob ng kotse, nakakita sila ng maliliit na piraso ng metal. Nakahawig ng susi ng bahay ng biktima at isang metal na bagay na may nakasulat na letrang E matapos huriin. Ang bagay na iyon ay isang piraso ng gintong kwintas na kapareho ng kay Aling Nena. Nangangahulugan ito na kinuha ng salarin ang ilang personal na gamit ng biktima bago sinunog ang kotse. Tila gusto niyang tiyakin na walang anumang ebidensya na matitira ngunit may isang malaking pagkakamali. Mula sa fingerprint na natagpuan sa tasa ng kape sa bahay ng biktima, sa wakas, lumabas ang resulta ng forensic laboratory. Ang fingerprint na iyon ay 100% na tugma sa data ni Juan de la Cruz alias Bert. Isang negosyante ng konstruksyon na minsang nasangkot sa kaso ng panloloko sa proyekto noong 2021. Agad na ipinakalat ng pulisya ang kanyang larawan at kumpletong pagkakakilanlan sa buong rehiyon ng Luzon. Ngunit nang susubukang arestuhin ang mga pulis sa Balintawak Bus Terminal batay sa ulat ng residente, huli na sila ng ilang oras. Nakatawid na si Bertungong Cavite gamit ang inuupahang kotse. At kinagabihan, isang bagong ulat ang natanggap. Isang hihi footage sa isang gasolinahan sa Silang Cavite ay nagpakita ng isang lalaking kahawig ni Bert na bumibili ng gasolina sa isang drum. Ilang oras lang bago matagpuan ang kotse ng biktima na nasusunog sa gilid ng daan sa Antipolo. Ngayon ang investigasyon ay tumutok sa isang pangalan, si Juan de la Cruz alias Bert. Ang anyos na lalaki ay sinasabing malapit na ka-business partner ni Mang Ton at ang huling taong nakasalamuha niya bago ang trahedya. Ngunit ang kanyang kinaroroonan ngayon ay isang malaking palaisipan. Mula nang ipahayag ang kanyang pangalan bilang wanted, nakatanggap ang pulisya ng 12 ng ulat mula sa publiko. May nagsabing nakakita sila ng isang taong kahawig ni Bert sa palengke sa Pierre. At maging sa Intercity Bus Terminal.
Ngunit tuwing darating ang mga pulis, nawala na ang taong iyon. Tila alam niya kung saan pupunta ang mga investigador. Isang liwanag ang lumitaw mula sa CCTV footage ng silang. Doon ay nakita ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at maskara na bumibili ng gasolina sa 2 drum. Ang oras ng footage ay nagpapakita ng 12 oras 47 minuto ilang oras lang bago matagpuan ang kotse ng biktima na nasusunog sa gilid ng daan sa Antipolo. Kumbinsido ang mga pulis na si Burke iyon. Mula sa pinalaking frame, malinaw na nakikita ang maliit na tatoo na hugis linya sa kanyang kaliwang pulso. Ang parehong katangian na binanggit ng mga residente ng Marikina, ang ebidensya ay sapat na upang patibayin ang kanyang paglahok. Ngunit ang mas nagpapaduda sa mga investigador ay ang ruta ng pagtakas ni Burke. Mula sa pagsubaybay sa signal ng kanyang cellphone bago ito na-deactivate, napag-alaman na gumalaw siya patungong pier ng Maynila. Pagkatapos ay nawala ang signal sa paligid ng baybayin. Ang paunang hinala ay sinubukan niyang tumakas sa dagat patungong Visayas o Mindanao. Pagkatapos ay ugnayan ng pulisya sa INI Region 4A at Criminal Investigation and Detection Group upang palawakin ang paghahanap. Samantala, patuloy na iniulat ng lokal na media ang pag-unlad ng kasong ito na naging pangunahing balita sa loob ng maraming araw. Hindi tumigil ang mga residente ng Pasig sa pag-uusap tungkol sa trahedyang ito. Mula sa mga kapehan, palengke hanggang sa social media, lahat ay pinag-uusapan kung sino talaga si Burke at ano ang motibo sa likod ng kanyang brutal na kilos. Sa kabilang banda, mula sa malalim na investigasyon, natuklasan ng pulisya na bago ang insidente, nagkaroon ng alitan sina Burke Mangton tungkol sa pagbabayad ng proyekto ng pagpapagawa ng bodega sa Kalawaan. Singil ni Mangtonyo ang natitirang pera na hindi pa nababayaran. Samantala, tumanggi si Burke sa dahilan na hindi pa tapos ang proyekto. Isang saksi mula sa tindahan ng konstruksyon, kung saan sila madalas magtransaksyon, ay nagsabi-sabi ni Mang Tono na kung hindi mababayaran ngayong linggo kakanselahin niya ang partnership. Napanood ko na tensyonado ang mukha ni Mang Berton. Ilang oras pagkatapos, dumating si Burke sa bahay ni Mang Tono dala ang ilang dokumento. Mula noon, hindi na nakita sina Mang Tonyo at Aling Nena. Ang mas nagpatibay sa hinala ng pulisya ay ang resulta ng pagsusuri ng sangkap sa kape na natagpuan sa mesa ng biktima. Ang mataas na nilalaman ng diazepam ay napatunayang identical sa pampakalma na binili sa isang botika sa Marikina gamit ang pekeng pangalan na Andy Serrano. Matapos imbestigahan, ipinakita ng sisiye ng botika ang isang mamimili na may pisikal nakatangian na kahawig ni Burke. Ang senaryo ay nagsimulang luminaw. Dumating si Burke ng gabing iyon. Nagpanggap na nakikipagbati, dala ang kape at inumin bilang tanda ng pagpapatawad sa negosyo. Pagkatapos inumin ng mga biktima, nawalan sila ng malay. Doon niya ginapos ang kanilang mga kamay at paa. Tinitiyak na walang paglaban. Malakas ang hinala na pagkatapos ay pinindot niya ang dibdib at lieg ng mga biktima hanggang sa mawalan sila ng buhay bago kinuha ang kanilang kotse upang burahin ang bakas. Ngunit isang maliit na detalye ang hindi pa nasasagot. Bakit niya iniwan ang karamihan sa mga mahahalagang gamit sa bahay ng biktima? Pinaghihinalaan ng ilang investigador na hindi pagnanakaw ang layunin kundi paghihiganti at paglalabas ng galit. Samantala, mula sa pagsusuri sa kanyang inuupahang bahay, nakita ang pulisya ng isang maliit na notebook na may listahan ng mga transaksyon sa negosyo na may mga pangalan na ang ilan ay na-cross out na. Sa huling pahina, nakasulat sa kamay ang magaspang na salita. Tapos na ang lahat. Wala nang makakapigil sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagdagdag ng dilim sa misteryo ng kasong ito. Ginawa ba talaga ni Burke ang lahat ng mag-isa o may iba pang kasangkot sa likod ng mga eksena palapit ang gabi? Sinubaybayan ng pinagsamang pangkat ng Pasig City Police at SID ang bawat maliit na pier sa Timog Baybayin at bandang 10 oras 21 minuto isang mahalagang impormasyon ang natanggap. Isang lalaking kahawig ni Burke ang nakita sa isang hindi opisyal na pantalan sa Tondo. Sinusubukan sumakay sa isang bangka ng mangingisda. Napatungo sa Cavite. Walang pag-aaksaya ng oras. Agad na ipinadala ang pangkat sa lugar. Sa gitna ng dilim at hamog ng ilog, tahimik silang naghanda ng paghuli. Nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng bangka.
Dahan-dahang lumuwag ang lubid at mula sa malayo, nakita ang silweta ng isang lalaki na nakatayo sa gilid ng pantalan, habang may bitbit na malaking itim na bag. Agad na lumapit ang mga pulis humaharap sa makapal na hamog ng ilog Pasig ng gabing iyon. At nang ilang metro na lang ang pagitan, lumingon ang lalaki. Ang hamog ng gabi ay bumalot sa ilog Pasig na nagpakita lamang ng ilang metro ang tanaw. Ang mga ilaw ng patrol boat ng pulisya ay humahagilap sa tahimik ngunit nakakapanindig balahibong ibabaw ng tubig. Ang tunog ng makina ay mahina na umuugong. Hudyat na nagsimula ng gumalaw ang pinagsamang pangkat ng Pasig City Police at SID patungo sa koordinasyon na iniulat ng mga residente. Sa dulo ng pantalan ng Tondo, nakatayo ang silueta ng isang lalaki mag-isa na may bitbit na malaking bag mula sa layong 20 metro kinumpirma ng mga pulis na nagbabantay. Sa pamamagitan ng binocular na si Bert iyon. Ang itim na jacket, yersay na maskara at maliit na tatoo sa kanyang kaliwang kamay ay hindi na itago. Nagbigay ng senyas ang field commander. 4 na miyembro na nakasuot ng sibilan ang dahan-dahang lumapit mula sa kanang bahagi ng pantalan. Samantala, 2 pa ang naghanda sa isang maliit na bangka sa kaliwang bahagi ng ilog upang isara ang anumang posibilidad ng pagtakas. Saglit na bumalot ang katahimikan. Tanging ang tunog ng tubig at ang huni ng hangin sa gabi. Nang ilang metro na lang ang pagitan, binali ng isa sa mga pulis ang katahimikan. Mang Girth, mula kami sa pulisya. Hinihingi namin na sumuko ka at sumama sa amin ng payapa. Nagulat ang lalaki, mabilis na lumingon. Ligaw ang kanyang mga mata. Humihingal. Naglaka. Isya pabalik ng isang hakbang. Pagkatapos ay biglang itinapon ang itim na bag sa tubig at tumakbo patungo sa bangka ng mangingisda na nagsisimula ng lumayo sa pantalan. Habulin! Sigaw ng field commander. 2 beses na umalingaw ang babala ng putok sa hangin. Ang malakas na tunog na iyon ay umugong sa buong ilog na nagpalipad sa mga ibon sa gabi. Hindi huminto si Bert. Tumalon siya sa maliit na bangka na nakatali. Pinutol ang tali gamit ang maliit na kutsilyo. Pagkatapos ay itinulak ang bangka patungo sa gitna ng ilog. Nagsimulang mabuo ang maliliit na alon. Agad na pinabilis ng patrol boat ang takbo. Ang ilaw ng searchlight ay sumilaw sa bangka ni Bert na ngayon ay mabilis na gumagalaw sa gitna ng agos. Sinubukan ng pulisya na lumapit mula sa kaliwang bahagi, ngunit ang malakas na agos ay nagpabago-bago sa pagitan ng dalawa. Mula sa patrol boat, sinubukan ng isang miyembro na makipag-usap sa pamamagitan ng loudspeaker. Bert, huwag kang tanga. Malakas ang tubig. Maaari kang malunod. Sumuko ka na ngayon. Ngunit patuloy na sumagwa ng lalaki ng buong lakas. Sa dilim, tila tensyonado ang kanyang mukha tulad ng isang taong hindi na nag-isip ng kaligtasan. Nang lumayo na ang pagitan, sumigaw siya ng paos ang boses. Wala kayong alam. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat ng nasa patrol boat. Ngunit walang oras para mag-isip. Lalong lumakas ang agos ng ilog Pasig at ang maliit na bangka na sinasakyan ni Bert ay nagsimulang mawalan ng balanse. Pagkatapos ng ilang segundo, nakita ng mga pulis na nawalan siya ng balan. Tumagilid ang bangka at nahulog si Bert sa tubig. Agad na itinutok ang searchlight sa lugar kung saan siya nahulog. 2 rescue team na nakahanda sa patrol boat ay agad na bumaba sa ilog. Nagtagal ang paghahanap ng halos 1 oras. Ang malakas na agos at mahinang visibility ay nagdulot ng mapanganib na sitwasyon. Sa wakas, bandang 11:45 natagpuan ang katawan ng isang lalaki na nakasabit sa ugat ng bakawan. Humigit kumulang 200 metro mula sa pinangyarihan. Wala na siyang malay. Agad na nagsagawa ng paunang pagsusuri ang medical team na kasama sa operasyon sa patrol boat. Humihinga pa ang lalaki ngunit napakahina. Sa kanyang kamay ay nakakabit pa rin ang maliit na singsing na ginto na kalaunan. Ay kinilala bilang kay Aling Nena, ang biktima na asawa ni Mang Tonyo. Agad siyang dinala ng pulisya sa ING General Hospital para sa intensive care na may mahigpit na bantay. Mula sa paunang pagsusuri sa loob ng bag na itinapon niya sa ilog, nakakita ang mga deverapi na nagkakahalaga ng ₱150,000. Ilang dokumento ng proyekto at 2 cellphone. Mabilis gumalat ang balita ng pagkahuli kay Bertong Pasig. Ang mga residente na matagal nang natatakot ay ngayon ay nakaramdam ng ginhawa.
Bagamt lalong lumaki ang kuryosidad, ano nga ba ang nangyari ng gabing iyon sa bahay ni Mang Tono at Aling Nena? Kinabukasan ng umaga puno ng mamamahayag at residente ang ospital na gustong malaman ang kondisyon ng salarin. Ngunit si Bert ay nasa koma pa rin dahil sa pagkapagod, hypothermia at kakulangan ng oxygen habang nalunod. Hindi pa rin makakuha ng opisyal na pahayag ang pulisya mula sa kanya. Gayunpaman, patuloy na gumagalaw ang mga investigador. Mula sa dalawang cellphone na natagpuan. Ang isa ay kay Bert. Samantalang ang isa naman matapos huriin ang ASN number ay kay Mang Tonyo. Sa loob nito ay may serya ng mga mensahe at larawan ng mga dokumento na hindi pa nabubura. Ang huling mensahe na ipinadala ni Bert mula sa cellphone ni Mang Tono ay nagsasaad. Tapos na tayo. Huwag mo akong hanapin. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpakumbinsi sa mga investigador. Pagkatapos patayin ang mag-asawa, sinubukan ni Bert na lumikha ng impresyon na nagpadala ang biktima ng misteryosong mensahe bago nawala. Ngunit nabigo ang kanyang plano. Dahil ang oras ng pagpapadala at lokasyon ng signal ay hindi tumutugma sa oras ng pagkamatay na itinakda ng forensic pathologist. Lalong luminaw ang direksyon ng kasong ito, ngunit sa likod ng bawat sagot ay lumitaw ang bagong tanong. Sino ba talaga ang nag-organisa ng proyekto na nagdulot ng alitan ni Bert Mangton? At totoo ba tulad ng kanyang sigaw sa pantalan na ipinagtanggol lang niya ang sarili? Patapos na ang hating gabi sa intensive care unit ng NE General Hospital. Mahina pa ring tumitibok ang monitor ng puso ni Bert. Dalawang pulis ang nagbabantay sa harap ng pinto at sa labas. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng hardin, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng jersey na jacket ang nakita na nakatayo nakatingin sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos ay walang pasabi. Lumingon siya at nawala sa dilim ng parking lot ng ospital. Ang NE General Hospital sa Pasig ay mahigpit pa ring binabantayan ng gabing iyon. Sa room number 3, nakahiga si Bert. Mahina ang katawan at may iba't ibang medical equipment na nakakabit. Mabigat ngunit stable ang kanyang paghinga. Sa gilid ng kama, dalawang pulis ang nagbabantay ng sal. Itsalitan upang matiyak na walang makakapasok ng walang pahintulot. Sa labas, tahimik ang kapaligiran ng ospital. Tanging ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ng yero at ang dagong ng kulog sa malayo. Ngunit sa gitna ng katahimikan na yon may isang bagay na nagparamdam ng pagkakaiba sa gabi. Isang nurse na sumusuri sa presyon ng dugo ng pasyente ay nakarinig ng mahinang bulong mula sa labi ni Bert. Hindi ko sila sinadya. Sila ang nauna. Agad na natigilan ang nurse. Agad niyang tinawag ang duty doctor at ang pulis na nagbabantay sa harap ng pinto. Sa loob ng maikling panahon, napuno ang isig ng mga medical staff at investigador. Nagsimulang magising si Bert. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga mata na nakatingin sa kisam. Si Sergeant Alcantara, isa sa mga senior investigador, ang lumapit. Bert, mula ako sa pulisya. Naririnig mo ba ako? Hindi sumagot si Bert. Bahagya lang niyang iginalaw ang kanyang ulo. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha. Tila siya isang taong may mabigat na dalahin. Pagkatapos matiyak ng doktor na stable ang kanyang kondisyon, nagsimulang i-record ng mga investigador ang kanyang paunang pahayag. Hindi para sa interogasyon kundi para matiyak kung siya ay lubos na gising sa paos at putol-putol na boses. Nagsalita si Bert. Dumating ako ng gabing iyon para lang kumuha ng dokumento. Galit si Mang Tonyo. Nagtalo kami. Siya ang naunang nagtulak sa akin. Agad na bumalot ang katahimikan sa silid. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Kung gayon, bakit mo sinunog ang kotse, Bert? Bakit mo itinapon ang pera at cellphone sa ilog? Ipinikit ni Bert ang kanyang mga mata, muling tumulo ang kanyang mga luha. Natakot ako. Akala ko kung tatanggalin ko ang lahat. Walang makakaalam. Pero dumating din sila. Ayaw kong isipin nila na nanloob ako. Gusto ko lang makaligtas. Maingat na itinala ang maikling pahayag na yon. Ngunit maraming bahagi ang nakabitin pa rin. Paano namatay ang dalawang matatanda ng walang malubhang sugat kung dahil lang sa pagtulak at panik, at bakit may pampakalma sa kape ng biktima? Ilang oras pagkatapos, humiling ang doktor na itigil muna ang interogasyon upang bigyan ng panahon sa paggaling.
Muling nawalan ng malay si Bert. Ngunit bago tuluyang magsara ang kanyang mga mata, mahina siyang bumulong sa nurse. Sa dokumentong iyon may iba pangalan. Siya ang nag-utos sa akin. Ang mga huling salitang iyon ay nagpabili sa pulisya na muling suriin ang laman ng bag na nasamsam mula sa ilog. Nakita nila ang mga proyekto na may tatak ng kumpanyang nagngangalang Prime Builders Inc. Isang malaking kumpanya ng konstruksyon na kilala ring nakipag-ugnayan kay Mang Ton sa proyekto ng pagpapagawa ng bodega ilang buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan ang mga investigador sa kinaukulang ahensya at natuklasan ng isang bagong katotohanan. Ang proyekto na pinagtatrabahuhan ni na Mang Tonyo at Bert ay walang opisyal na permiso. May indikasyon na ang proyekto ay isinagawa sa ilalim ng personal na pakikipagtulungan sa isa sa mga internal staff ng kumpanya. Ang pangalan na lumabas sa dokumento ay si Ginoong Ramos, ang operations manager ng Prime Builders Incorporated. Ngayon, ganap na nagbago ang direksyon ng investigasyon. Pinaghihinalaan ng pulisya na hindi lang si Bert ang salarin. Malaki ang posibilidad na siya ay isang kasangkapan lamang o isang piyesa sa mas malaking scheme. Maaaring upang takpan ang maling paggamit ng pondo ng proyekto na kinasangkutan ng isang maimpluwensyang tao. Kinabukasan, dumating ang pangkat ng investigador sa opisina ng Prime Builders Incorporated sa Ortigas. Ngunit nang dumating sila, nakatanggap sila ng nakakagulat na balita. Si Ginoong Ramos ay hindi pumasok sa trabaho simula 2 araw na ang nakalipas at hindi aktibo ang kanyang cellphone. Agad siyang inilagay ng pulisya sa listahan ng mga pinaghahanap sa press conference kinabukasan. Sinabi ni Col Benji Morales ng Pasig City Police, pinag-aaralan namin ang hinala ng pagkakasangkot ng ibang partido sa pagpatay sa mag-asawang Tonyo at Nena. Nakuha rin namin ang ilang dokumento ng proyekto na pinaghihinalaang pinagmulan ng alitan. Mabilis kumalat ang balita sa buong lungsod. Muling nagkagulo ang mga residente. Marami ang hindi makapaniwala na sa likod ng malupit na trahedya na yon ay may posibilidad ng malaking eskandalo na kinasasangkutan ng isang kilalang kumpanya. Samantala, sa ospital, muling lumala ang kondisyon ni Bert. Sinabi ng doktor na hindi stable ang kanyang presyon ng dugo dahil sa matinding stress at komplikasyon sa baga. Ngunit bago tuluyang mawalan ng malay, mahina siyang bumulong sa isa sa mga pulis na nagbabantay. Kung malalaman nila na nagsalita ako, hindi nila ako hahayaang mabuhay. Ang mga salitang iyon ang naging turning point ng investigasyon. Agad na pinahigpit ng pulisya ang seguridad sa ospital, inilipat pa si Bert sa isang espesyal na isolation room na may 24 oras na bantay. Ngunit kinagabihan may nangyari. Bandang 1:07 ang nahuli ng CCTV camera sa Lee Hallwayan. Anino ng isang taong nakasuot ng itim na damit na dahan-dahang lumakad patungo sa silid kung saan ginagamot si Bert. 2 minuto pagkatapos tumunog ang emergency alarm. Nagmadaling pumasok ang mga pulis ngunit wala ng buhay si Bert. Sa sahig malapit sa kama ay nakita ang isang ginamit na hiringilya at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na isang maikling pangungusap. Dapat manahimik ang lahat. Kinabukasan ng umaga naging tensyonado ang kapaligiran sa Yengi General Hospital. Umalinggaw ang sirena ng ambulansya. Nagtatakbuhan ang mga security guard at muling bumalik ang police line sa hallway. Ang katawan ni Juan de la Cruz, alias Bert ay natagpuang walang buhay. Ilang oras lamang pagkatapos niyang magbigay ng nakakagulat na pahayag tungkol sa ibang pangalan sa likod ng kaso ng pagpatay kina Mang Tonyo at Aling Nena. Malapit sa kanyang kama, nakakita ang pulisya ng isang ginamit na hiringgilya, isang medical glove at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mensahe na nakakapanindig balahibo. Dapat manahimik ang lahat. Agad na sinigurado ng pulisya ang lugar. Sinuri ang bawat sulok ng silid at sinubaybayan ang CCTV footage mula 1 hanggang 2 oras sa footage, nakita ang isang taong nakasuot ng itim na damit na may maskara at sombrero na pumasok sa hallway. Mabilis, propesyal at tila alam na alam niya kung nasaan ang mga security camera. Sa isang maikling sandali, yumuko siya at tinakpan ang kanyang mukha ng isang itim na folder na dala niya. Malakas ang hinala ng pulisya na pumasok ang salarin gamit ang internal access. Ang pinto ng isi ay mabubuksan lamang gamit ang espesyal na Lee card ng medical staff. Pagkatapos ay sinuri ang lahat ng staff ng ospital kabilang ang mga doktor at nurse na nagbabantay ng gabing iyon.
Isa sa mga nurse, si Carla ay nagsabing nakita niya ang isang taong nakasuot ng tulad ng doktor na pumasok bandang 11 oras 15 minuto. Ang akala ko ay ang duty doctor lang mula sa kabilang silid. Nakasuot siya ng puting coat at maskara. Mabilis siyang maglakad kaya hindi ko na siya nakita ng malinaw ang mukhaan niya na may maputlang mukha. Ngunit ipinakita ng resulta ng pagsusuri na walang karagdagang duty doctor sa oras na yon. Mula sa log ang emergency access door ng AC room ay nakita na bukas sa loob ng 42 segundo. Malaki ang posibilidad na ginamit ang nakaw na Lee card o duplicate na Lee card na illegal na kinopya. Ang pagkamatay ni Bert ay nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Ngayon, hindi lang kaso ng pagpatay sa mag-asawang Tonyo at Nena ang hinaharap ng pulisya, kundi pati na rin ang hinala ng isang sabuatan ng sunod-sunod na pagpatay upang takpan ang corporate crime. Ang resulta ng autopsy ni Bird ay nagsasaad ng potassium chloride na ininiksyon direkta sa bloodstem na nagdulot ng cardiac arrest sa loob ng wala pang 1 minuto. Ang paraang ito ay kilala bilang silent method. Madalas itong ginagamit sa mga execution o pagpatay na gustong magmukhang natural na cardiac arrest. Nagsagawa si Cleb Benje Morales ng Pasig City Police ng emergency press conference bandang 1:00 tinitiyak namin na ang pagkamatay ni Bert ay hindi pagpapakamatay. May ibang partido na sadyang pumatay sa kanya. Ito ay pasok na sa kategorya ng planadong pagpatay. Pinag-aralan namin ang posibilidad ng pagkakasangkot ng mga individual mula sa labas at loob ng institusyong medikal ani ng Mariin. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagpapakalma sa publiko. Mabilis kumalat ang balita ng pagkamatay ni Bird sa social media. Ang hashtag na kaso ni Mang Tonyo at Aling Nena at kamatayan ni Bird ay naging trending sa lokal na Twitter at TikTok. Pinuno ng mga residente ang comment section ng mga ligaw na espekulasyon. Mula sa teorya na si Bert ay pinatahimik ng mga insider hanggang sa hinala na mayroong dark network sa likod ng proyekto ng konstruksyon na kinasangkutan ng maraming maimpluwensyang tao. Sinimulan ng ilang investigative media na suriin ng mas malalim ang background ng Prime Builders Inc. Ang kumpanyang binanggit sa mga dokumento ng proyekto mula sa pagsubaybay. Natuklasan na ang kumpanya ay minsang nasangkot sa kaso ng korupsyon sa procurement ng materyales noong 2019. Ngunit ang kaso ay isinara ng walang kalinawan. Ang pangalan ni Ginoong Ramos, ang operations manager na ngayon ay nawawala ay lumabas din sa mga lumang audit report. Ngunit hindi kailanman tinugunan. Lalong lumakas ang pagdududa ng publiko nang matuklasan ng isang lokal na mamamahayag si Ginoong Andres Castillo. Ang katotohanan na si Ginoong Ramos ay huling nakita kasama ang isang lokal na opisyal sa isang restaurant sa Makati. Isang araw bago mahuli si Bert. Ngunit pagkatapos maipalabas ang balitang iyon sa lokal na website ng media, biglang nahack ang kanilang server at nawala ang lahat ng artikulo na may kaugnayan sa kaso sa loob ng ilang oras. Samantala, nakakita ang pulisya ng isa pang mahalagang pahiwatig. Mula sa resulta ng digital forensics ng cellphone ni Bert, may isang encrypted na mensahe na di pa nabubura. Ipinadala ang mensahe 3 oras bago siya mahuli sa Tondo Pier gamit ang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng isang pangungusap. Kung mahuli ka, huwag banggitin ang pangalan ni E. Ang letrang E ngayon ang pangunahing focus ng mga investigador. Ito ba ay tumutukoy kay Ginoong Ramos o sa isang taong may mas mataas na posisyon sa kanya sa wakas? Ni-raid ng pinagsamang pangkat ng pulisya ang head office ng Prime Builders Inc. Mula sa archive room, natagpuan ang isang external hard drive na naglalaman ng data ng mga peking proyekto na may kabuang halaga na umabot sa mahigit ₱328. Ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng pangalan ni Mang Tono at Bert bilang mga field implementer. Ngunit ang mas nakakagulat mula sa listahan ng internal payments ay lumitaw ang project code na may inisyal na Y0 siyam. Nakatala ito sa ilang malalaking transaksyon ng walang opisyal na paliwanag. Kumbinsido ang pulisya na ang inisyal na iyon ay hindi lang code kundi ang pagkakakilanlan ng isang taong nag-utos ng buong scheme na ito. Ligabing iyon habang umuulan sa Pasig, tensyonado ang kapaligiran sa headquarters ng pulisya. Lahat ng ebidensya ay nakalap na ngunit wala pa ring nangangahas na kumpirmahin kung sino talaga ang G na tinutukoy ni Bert bago siya namatay. At sa gitna ng abala, isang miyembro ng night shift ang nakatanggap ng misteryosong pakete na
Ipinadala sa pangunahing guard post ng walang nagpadala, walang return address. Sa loob ay isang maliit na itim na flash drive at isang piraso ng papel na may nakasulat. Kung gusto mong malaman kung sino talaga si E, buksan mo ang recording na ito. Agad na sinigurado ng pulisya ang flash drive at dinala ito sa Digital Forensics Lab nang buksan ang unang file. Ipinakita ng screen ang video footage mula sa CC camera ng bahay ni Mang Tonyo. Gabi bago ang trahedya. Sa footage, nakita ang tatlong tao na pumasok sa bahay ng biktima. Dalawa sa kanila ay nakasuot ng maskara, ngunit ang pinaka nakakagulat. Ang ikatlong tao ay malinaw na ipinakita ang kanyang mukha habang naglalakad sa harap, inuutusan ang dalawang iba pa na gapusin ang mga biktima. At ang mukha na iyon ay hindi kay Berth. Talagang tensyonado ang kapaligiran sa Digital Forensics Lab ng gabing iyon. Tanging ang tunog ng fan ng computer at ang mahinang huni ng server na abalang-abala sa pagproseso ng video footage. Nakakapakinita lang mula sa misteryosong flash drive. Sa screen ipinakita ang madilim na video footage na may mataas na kalidad ng sala ng bahay ni Mang Tonyo. Ang oras na nakasulat sa kanang ibaba ay 10:47 with 2 gabi bago natagpuan ang bangkay ng mag-asawa. Ipinakita ng unang imahe ang normal na sitwasyon sa bahay. Nakasindi pa ang telebisyon. 2 tasa ng kape ang nakikita sa mesa at mahinang usapan ang naririnig sa background. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang bumukas ang harap na pinto. 3 tao ang pumasok sa silid. 2 ay nakasuot ng itim na maskara at sombrero. 1 tao na walang takip sa mukha ang lumakad ng may kumpiyansa. Pinalaki ng digital zoom ang larawan. Malinaw na nakikita ang kanyang mukha. 1 lalaking nasa mid-40 na may manipis na bigote, nakasuot ng puting polo at mahal na relos. Ang mga pulis na nanonood ng video ay natahimik. Pagkatapos bumulong ng mahina ang isa sa mga senior investigador si Ginoong Ramos. Ang operations manager ng Prime Builders Incorporated. Ang taong matagal nang binabanggit sa mga dokumento ng proyekto ay direktang naroon sa bahay ng biktima ng gabing iyon. Sa footage na tumagal ng halos 7 minuto, nakita si Ginoong Ramos na nakikipag-usap ng may mataas na tono kay Mang Tonyo na nakatayo malapit sa mesa ng kape. Si Aling Nena ang kanyang asawa ay nakatayo sa likod habang may hawak na cellphone. Walang malinaw na tunog dahil hindi nagre-record ng audio ang CC camera. Ngunit mula sa galaw ng kanilang mga kamay, malinaw na may matinding pagtatalo. Ilang segundo pagkatapos, isa sa mga lalaking nakamaskara ang lumapit kay Mang Tonyo at itinulak siya. Sinubukan ni Aling Nena na tumulong ngunit agad siyang hinila ng pangalawang lalaking nakamaskara. Ang susunod na eksena ay nagpahinto sa paghinga ng lahat ng nasa forensic lab. Malakas na itinampal ni Ginoong Ramos ang mesa at pagkatapos ay nagbigay ng senyas sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang dalawang lalaking nakamaskara ay nagsimulang gapusin sina Mang Tonyo at Aling Nena gamit ang plastic na tali. Huminto ang eksena ng isa sa kanila ay lumingon sa kamera. Nakita ang kamay ni Ginoong Ramos na nakaturo sa itaas na pansin ang presensya ng sisi. Ang sumunod na imahe ay ganap na madilim. Manual na pinatay ang recording system. Matapos ang video, bumalot ang katahimikan sa silid. Lahat ng mata ay nakatingin sa screen na ngayon ay nagpapakita lamang ng logo na playback ended. Si Pickerly Benji Morales ng Pasig City Police ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Mayroon tayong visual na ebidensya. Hindi na ito hinala. Ito ay planadong pagpatay na may direktang execution mula kay Ginoong Ramos. Agad na gumalaw ng mabilis ang pangkat, inilabas ang warrant of arrest at manhunt operation ng gabing iyon. Nakipagtulungan ang INI Region 4 sa Camp Cram upang subaybayan ang kinaroroonan ni Ginoong Ramos na pinaghihinalaang nasa loob pa rin ng Luzon, lumilipat-lipat gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Samantala, muling sinuri ng mga investigador ang digital footprint ni Ginoong Ramos. Mula sa lumang data ng cellphone na naibalik, natuklasan ang huling tawag sa isang numero sa labas ng lungsod. 3 oras bago mahuli si Berth sa Tondo Pier. Ang numero ay nakarehistro sa pangalan ni A. De La Cruz, isang negosyante ng real estate na isa ring minor shareholder sa Prime Builders Inc. Ngayon ay malinaw na ang pagkakasangkot ng iba pang partido.
Ang scheme na ito ay hindi lang tungkol sa pagpatay dahil sa personal na paghihiganti kundi pati na rin ang pagtatangka na takpan ang pagtagas ng mga pekeng proyekto na bilyon-bilyong piso ang halaga. Pinaghihinalaan na nais ni Mang Tono. Naiulat ang mga irregularidad sa proyekto sa mga awtoridad matapos malaman ang manipulasyon sa financial report na ginawa ni Ginoong Ramos at E. de la Cruz. Ngunit bago pa niya mailabas ang lihim na yon, pinili ng dalawa ang pinakamalupit na paraan upang patahimikin siya. Kinabukasan, nagsagawa ang pangkat ng pulisya ng raid sa isang villa sa Tagaytay. Batay sa ulat ng Intel, ginamit ang villa bilang taguan ni Ginoong Ramos. Ngunit nang pumasok ang mga pulis, tanging mga nasunog na dokumento, isang sirang laptop at isang tiket ng eroplano patungong Cebu ang natagpuan na hindi pa nagagamit mula sa parehong lugar. Nakita rin ang isang leather wallet na may inisyal na YE at isang pulang flash drive na naglalaman ng karagdagang CCTV footage mula ng gabing iyon. Sa pangalawang footage, nakita ang eksena pagkatapos mamatay ang ilaw sa bahay ni Mang Tonyo. Lumabas si Ginoong Ramos mula sa bahay habang may bitbit na malaking itim na bag at isang folder. May hawak siyang cellphone at nakikipag-usap sa isang tao sa pamamagitan ng maikling video call. Bagamat hindi malinaw ang mukha ng kausap, sapat na malinaw ang boses na na-record sa external microphone ng CCTV ng kapitbahay upang makilala isang malalim, formal at may awtoridad na boses tulad ng isang taong sanay magbigay ng utos. Malinis na ba ang lahat? Opo, sir. Pinatay ko na rin ang CCTV. Magaling. Huwag mong hayaang kumalat. Kung magsalita si Bert, alam mo ang mangyayari. Ang huling boses na yon ang nagpatindig ng balahibo ng mga investigador. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng atensyon ay napunta sa Chief of Police. Malalim na huminga si Morales, kailangan natin ng voice analysis. Ito ay maaaring mas malaki pa sa inaakala natin. Agad na ipinadala ang Audio Forensics Unit. Matapos ang pagtutugma, ang resulta ay nagpatahimik sa lahat ng kasangkot sa investigasyon. Ang boses na yon ay 77% na tugma sa boses ng isang aktibong lokal na opisyal sa Luzon na may inisyal na YE. Ang taong kilala rin na dumalo sa mga proyekto kasama ang Prime Builders Inc. Agad na lumitaw ang lahat ng bagong teorya. Malakas ang hinala na ang pagpatay kina Mang Tonyo at Aling Nena ay hindi lang para takpan ang paglustay ng pera ng proyekto, kundi pati na rin ang pagtatangka na takpan ng bakas ng korupsyon sa iba't ibang institusyon. Kinagabihan, ang balita ng pagtagas ng CCTV footage at ang hinala ng pagkakasangkot ng lokal na opisyal ay kumalat sa pambansang media. Malalaking headline ang bumalot sa mga screen. Pagpatay kina Mang Tono at Aling Nena. Bakas ng krimen ng korporasyon at politika sa Pasig. IA video. Video. Nagbunyag ng bagong utak sa likod ng sunod-sunod na pagpatay. Muling. Nagkagulo ang Pasig. Daan-daang residente ang nagtipon sa harap ng Pasig City Police Headquarters. Humihingi ng katarungan para sa pamilya ng mga biktima ngunit sa gitna ng kaguluhan. Isang bagong balita ang natanggap. Nakataka si Ginoong Ramos mula sa kanyang pinagtataguan sa Tagaytay. Ang kotse na sinasakyan niya ay natagpuan na iniwan sa gilid ng kagubatan patungo sa Batangas. Sa loob nito, tanging isang lukot na papel na may sulat kamay ang nakita. Hindi ako ang utak. Ginamit lang nila ako at eksaktong hating gabi, nakatanggap ng anonymous na mensahe ang isa sa mga pangunahing investigador mula sa hindi kilalang numero. Kung patuloy ninyong hahabulin ang kasong ito, isa-isa kayong mawawala. Tulad ni Bert. Matagal na tinitigan ni Piccol Benji Morales ang mensahe at pagkatapos ay mahina ngunit matatag na sinabi sa kanyang pangkat, hindi tayo titigil. Ngunit simula ngayon lahat ng hakbang ay kailangang tahimik. Hindi na tayo lumalaban sa ordinaryong mamamatay tao. Lumalaban tayo sa kapangyarihan. Natakot sa katotohanan. Muling humangin ang gabi sa bakuran ng Pasig City Police Headquarters at sa isang lugar na malayo sa lungsod, isang lalaking nakasalamin ang pinatay ang kanyang cellphone pagkatapos ipadala ang mensaheng iyon. At pagkatapos ay tinitigan ang rawan ni Mang Tonyo at Aling Nena sa screen ng kanyang laptop. Ngumiti ng bahagya na tila nagsisimula pa lang ang laro. Kinabukasan ng umaga hindi na tahimik ang Pasig mula nang kumalat sa pambansang telebisyon ang balita ng pagtagas ng CCTV footage ng nakaraang gabi, naging sentro ng bagyo ang lungsod. Dumating ang mga mamamahayag mula sa Maynila.
Naglinya ang mga sasakyan ng media sa harap ng Pasig City Police Headquarters. Samantala, sa online world, bilyon-bilyong tao ang muling nanonood ng video clip na nagpapakita ng mukha ni Ginoong Ramos, ang operations manager ng kumpanya na nagbibigay ng utos sa bahay ng biktima. Ngunit may isang bagay na hindi pa nailabas sa publiko. Ang resulta ng voice analysis sa pangalawang recording sa isang saradong silid sa ikalawang palapag ng Pasig City Police. Paulit-ulit na pinakinggan ng pangkat ng investigador ang audio na yon. Ang malalim na boses na narinig sa kabilang linya ng telepono ay talagang kahawig ng kay Ginoong Danilo Corpus, isang lokal na opisyal na kilala bilang maimpluwensya, nasa mataas na posisyon at malapit sa maraming negosyante sa Luzon. 77% na pagkakatulad hindi ito aksidente. Sabi ng forensic expert, ipinakita ng ENI Region 4 ang graphics ng audio wave na halos identical. Matagal na tinitigan ni Kerlin Benji Morales ang screen. Alam niya na hindi na lang ito ordinaryong kasong kriminal. Ito ay isang malaking kasong politikal na maaaring magpagulo sa maraming partido, ngunit hindi madali ang paglusot sa pader ng kapangyarihan. Ilang oras pagkatapos maipadala ang forensic report sa Camp Crame, biglang kinansila ang opisyal na salmon para kay Ginoong Corpus. Ang dahilan ay kakulangan ng formal na ebidensya. Labis na nagalit si Kerl Morales. Kulang ebidensya. Mayroon kaming video, boses, saksi at dokumento. Ano pa ang gusto nila? Sigaw niya sa meeting room. Ngunit alam niya na ang larong ito ay lumipat na sa mas mataas na antas. May mga kamay na hindi nakikita na sumusubok kontrolin ang direksyon ng investigasyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, muling dumami ang tao sa bahay ampunan ng pamilya ni Mang Tonyo. Ang ina ng biktima na matanda na ay dumating mula sa Bataan upang dumalo sa 7-7 gabi ng pagdarasal sa nanginginig na boses. Sinabi niya sa lokal na mamamahayag, ang anak ko ay tapat na tao. Kung pinatay siya dahil sa katotohanan, sana ay buksan ng Diyos ang daan para sa pulisya. Huwag nang may mamatay ng tahimik. Ang mga simpleng salitang iyon ay mabilis kumalat sa social media, nagpalyab ng bagong apoy ng pag-asa. Ang suporta para sa pulisya ay dumating mula sa iba't ibang lugar. Maging ang ilang anti-corruption activists mula sa Maynila ay nagpadala ng online petition upang ang kaso ng pagpatay kina Mang Tonyo at Aling Nena ay kunin ng Commission on Human Rights at Presidential Anti-Corruption Commission Act. Ngunit sa likod ng suporta na yon, lalong naging totoo ang banta. Kinagabihan, natuklasan ng 2 miyembro ng investigador na nasira ang kanilang kotse sa likod ng opisina. Basag ang salamin, nawawala ang mga dokumento, at isang piraso ng papel ang inilagay sa dashboard ng kotse na may nakasulat. Tumigil kayo o ang inyong pamilya ang susunod. Gayunpaman, hindi umurong si Morales. Tinipon niya ang kanyang pinagkakatiwalaang pangkat sa isang underground meeting room. Isang maliit na silid na walang bintana na bihirang gamitin. Doon, tinalakay nila ang bagong estratehiya. Isang tahimik na investigasyon na may isang shadow team na hindi opisyal na nakarehistro. Pinili ni Morales ang 3 tao. Sina Sergeant Alcantara Yed, De La Cruz at Yef, Sergeant Ramos bilang sentro ng lihim na pangkat na yon. Ang kanilang gawain ay hanapin si Ginoong Ramos bago pa siya tuluyang burahin ang ibang partido, nagsimula ang paghahanap sa kagubatan ng Batangas kung saan huling natagpuan ang kotse ni Ginoong Ramos. Nakakita ang mga pulis ng mga bakas ng paa patungo sa timog. Dumaan sa mga taniman ng kape at sa lumang daanan ng minahan ng tanso. Pagkatapos ng 2 araw na pagsubaybay sa daanan na yon, natagpuan nila ang isang lumang kubo sa tabi ng isang maliit na ilog. Sa loob nito ay may natitirang instant food, bote ng tubig at isang puting polo na kapareho ng isinusuot ni Ginoong Ramos sa CA footage. Ngunit wala na si Ginoong Ramos. Tanging isang maliit na notebook ang natitira na may nakasulat sa huling pahina. Hindi ko kailanman sinadya ang pumatay. Sinusunod ko lang ang utos kung mahuli nila ako. Ang recording sa Drive C ang susi. Ang pangungusap na yon ang nagpabago sa direksyon ng investigasyon. Muling sinuri ng forensic team ang sirang laptop na natagpuan sa villa sa Tagaytay. Pagkatapos ng 3 oras na pag-recover ng data, nakakita sila ng isang nakatagong folder na nagngangalang Easy. Sa loob nito ay may daan-daang file, peking financial reports, transfer. Sa pagitan ng mga account hanggang sa listahan ng mga pangalan ng mga opisyal at negosyante na nakatanggap ng pondo mula sa peking proyekto,
Ngunit lahat ng file na yon, may isang video file na may pamagat na Meeting Confidential ay ni-4. Nagkatinginan sina Sergeant Alcantara at Ina Morales. Pagkatapos ay pinatugtog ang video. Ipinakita ng recording ang isang marang meeting room na may inukit na kahoy na dingding at kristal na chandelier sa bilog na mesa. Nakaupo sina Ginoong Ramos, Ginoong Corpus at 3 pang lalaki na nakasuot ng pormal. Ang nakatagong kamera ay posibleng inilagay ng palihim ng isa sa mga kalahok. Sa video malinaw na sinabi ni Ginoong Corpus, lahat tayo may bahagi. Masyadong malinis si Mang Tonyo. Nagsimula na siyang maghinala. Kung ilalabas niya ang report, tapos na tayong lahat. Ayaw kong may saksi. Ayusin niyo kayong gabi bago siya magsalita. Handa na si Bert. Hindi siya maglalakas loob na tumanggi sa mga lalaki ang nagtanong kung malalaman ng pulis siya. Sumagot si Ginoong Corpus ng malamig. Sila ay magiging abala sa opsyon ng kwento na gagawin natin. At kung may kumalat, meron tayong tao sa loob. Agad na bumalot ang katahimikan sa silid matapos ang video. Wala nang pagdududa si Ginoong Corpus ang utak sa likod ng buong trahedyang ito. Matagal na yumuko si Pearlie Benji Morales, pinipigilan ng emosyon. Sapat na ito para pabagsakin siya niya ng mahina. Ngunit alam din niya na ang susunod na hakbang ay may mataas na peligro. Ang isang opisyal na kasing laki ni Ginoong Corpus ay may malawak na network at kapangyarihang politikal na maaaring magpagulo sa sinumang mga has na hamunin siya. Gayunpaman, ginawa ang tiyak na desisyon ng gabing iyon. Ang pinagsamang pangkat ng Pasig City Police at SWAT na may kumpletong armas ay tahimik na gumalaw patungo sa opisyal na tirahan ni Ginoong Corpus sa isang elite na subdivision sa Makati. Isinagawa ang operasyon ng walang kaalaman ng ibang partido. Maging ang ilang opisyal sa INI ay hindi binigyan ng impormasyon. Bandang 12. Nilusob ng pangkat ang likod ng malaking bahay. Nakasindi pa ang ilaw. Mula sa loob ay narinig ang mahinang tunog ng musika at tawanan. Si Ginoong Corpus ay tila merong pribadong pulong kasama ang 2 lalaki na nakasuot ng business suit. Nang pumasok ang pangkat at ipinakita ang warrant of arrest, ngumiti lang si Ginoong Corpus ng malamig. Sa wakas nakarating din kayo pero huli na kayo. Anya habang inilalagay ang baso ng inumin sa mesa. Bago pa may makareact, naglabas siya ng maliit na baril mula sa loob ng kanyang suit at itinutok sa kanyang sentido. Akala ninyo mananalo kayo laban sa sistemang ito? Sumabog ang putok ng baril. Bumagsak ang katawan ni Ginoong Corpus sa upuan. Dumaloy ang dugo sa puting marmol na dingding. Sa kanyang kamay ay nakakapit pa rin ang maliit na piraso ng papel na may nakasulat. Mas mabuting mamatay kaysa maging saksi. Natapos ang operasyon ng walang barilan, ngunit ang katahimikan pagkatapos ay mas nakakapanindig balahibo kaysa sa tunog ng bala. Ilang araw pagkatapos sumabog ang pambansang media na may malalaking headline lokal na opisyal. Nagpakamatay matapos mabunyag ang eskandalo ng pagpatay at korupsyon. Kaso ng mag-asawang Tonyo at Nena. Network ng Peking Proyekto. Nabunyag. Nagsagawa ang pulisya ng opisyal na press conference. Binasa ni Colonel Benji Morales ang resulta ng investigasyon ng may mabigat na boses. Ang pangunahing motibo ng pagpatay ay ang pagtatangka na takpan ang maling paggamit ng pondo ng proyekto na bilyon-bilyong piso ang halaga. Ang mga biktima sina Mang Tonyo at Aling Nena ay namatay dahil sa kanilang nalalaman. Ang pangunahing salarin ay namatay na ngunit ang karagdagang investigasyon sa kanyang financial network ay magpapatuloy. Sa wakas, nalaman ng publiko ang buong katotohanan. Nagsagawa ng panalangin ang mga residente ng Kalawaan sa harap ng bahay ni Mang Tonyo at Aling Nena. 12 ang kandila ang sinindihan. Bulaklak ng sampaguta ang ikinalat sa bakuran ng bahay. Ang ina ng biktima na may luha sa mata ay tanging mahina lang na nagsabi. Ngayon maaari na silang magpahinga ng payapa. Nakatayo si Sergeant Alcantara. Sa malayo, nakatingin sa bahay ng tahimik. Maraming buhay ang kinuha ng kasong ito. Hindi lang ang mga biktima kundi pati na rin ang mga saksing pinatahimik at ang salaring namatay kasama ang kanyang mga lihim. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumitaw sa ibabaw. Bagamat kailangan itong bayaran ng dugo at luha. Ilang buwan ang lumipas. Dahan-dahang nawala ang kaso sa media.
Ngunit para sa mga direktang kasangkot, ang anino ng trahedya ay hindi kailanman ganap na nawala sa huling bahagi ng kanyang ulat. Isinulat ni Chardin, Alcantara ang isang simpleng pangungusap na kalaunan ay binanggit ng maraming media. Ang katapangan ay hindi laging tungkol sa pagbaril kundi tungkol sa pagtitiis kapag ang katotohanan ay nag-iisa ka. At nang gabing iyon sa tahimik na gilid ng ilog Pasig, dinala ng hangin ang tunog ng adhan para sa sabo. Tila nagpapahiwatig na bagamat maaaring magtago ang kasamaan sa dilim, ang liwanag ng katotohanan ay palaging nakakahanap ng yang daan. Ang trahedyang kaso sa Pasig ay sa wakas ay nabunyag bilang isang malaking eskandalo na kinasasangkutan ng mga opisyal at isang dark business network. Ang pagkamatay ni Mang Tono at Aling Nena ay hindi lang ordinaryong pagpatay kundi isang pagtatangka na takpan ng krimen ng korupsyon na kumitil ng maraming buhay. Ang katotohanan ay pansamantalang napatahimik ngunit sa huli walang makakatago mula sa liwanag ng katarungan.